Bayan scroll ako kanina sa sa Google and napadako ako sa Reuters website. Aray ko, teka lang ha. And may nakita akong hindi kaaya-aya. Kayong mga Noisy 37 or mga DDS vloggers and DDS personalities na makatatay digong, I would highly recommend na umalis na kayo ng Pilipinas. Hindi kayo magkakaroon ng peace of mind dyan unless lihim kayong kasabwat ng mga kalaban. Hindi kayo magiging safe unless kakontsaba na kayo ng kabilang parlo. At nagkukunwari lang kayong DDS vloggers or DDS political analyst or DDS politicians or whatever. DDS media personalities, whatever. Kasi ito po, I opened this from Reuters. Painom nga, wala ko tubig. Mamaya na. Okay. Nakakauhaw kasi. Kapag nagkape, nakakauhaw. Ito po. Posted by Reuters.com, Philippine President orders probe into alleged foreign interference in elections. Makikialam daw kasi ang mga banyaga sa election natin at nababahala si Ngiwi. Babasahin ko lang ha. Manila. So, 2 days ago, Philippine President Ngiwi M has ordered an investigation into alleged foreign interference in next month's elections after a top security official's warning that Chinese state-sponsored groups may be attempting to influence the outcome of the vote. Ito daw ay nakakabahala, sabi si Claire Castro ang may sabi, ang yawa. Pero nasa international media na. Okay? We will conduct a thorough investigation so we can uncover the truth behind this. So ang pinalalabas po ng administrasyon ni Ngiwi M ay may ginagastusan ang China dyan sa Pilipinas ng mga DDS personalities para makialam sa ating eleksyon. The audacity. Sino kaya ang may kasabwat na foreign nationals pagdating sa eleksyon natin? Sino kaya yung Miro Systems, Japanese ano ba yan? Japanese software and hardware election thingy. Japanese technology ba yan? Kasi Miro Miro, di ba parang, ano yun? Mata ba ang Miro? Miro is manood, makinig, ano ba, Miro Anata, hello sa mga nasa Japan dyan, hello. So anyway, tunog hapon kasi ang Miro Systems, no? So, it's a Japanese technology, may mga nag-offer naman po sa gobyerno natin na sana Philippine tech na lang ang gamitin. 'Di ba? Marunong naman, may magagaling naman tayong software engineers, bakit kailangan bumili tayo ng foreign technology para lang magamit sa automated election? Korean ang Miro? Korean daw. Anyway, tunog hapon kasi. So, basahin ko pa ng konti siguro. Anong pang sinabi? The order came from a top National Security Council official told a Senate hearing on Thursday that signs of Chinese information operations had been detected. Oh, really? His comments coincided with Senator Francis Tolentino presenting what he said was evidence linking the Chinese embassy in Manila to proliferation of troll farm operations in the Philippines. So may mga troll farms daw ang in-check at ito daw ay nagpapakalat ng disinformation, misinformation, fake news, no, laban sa gobyerno ng Pilipinas. So, ibig sabihin siguro nito, itong mga troll farms, at ang tawag nila sa amin, mga troll army, no, online operation, presented yada yada, may cheque pa raw. May cheque, may bayarang naganap. Okay?
may covert disinformation and influence operation against the Philippine government and the Filipino people, yada 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 yada. So, inaatake di umano nitong mga binayaran ng China ng mga troll army at troll farm ang gobyerno ng Pilipinas or ang pamahalaan, actually pamahalaan lang. So, inaatake raw ng mga binayaran ng China ang mga pinagagawa ng mga nasa pamahalaan natin. So, kaming mga kritiko ng Marcos administration, kaming dissatisfied, kaming mga question ng question sa mga pinagagawa katulad ng pamimigay ng benteng bigas na may mga bok-bok naman, may mga insekto o hindi naman makakain ng ordinaryong tao halagang 20. 'Di ba? Siyempre, at kung ano-ano pang mga batikos natin sa mga nakaupo ngayon, even VP Sara, kita mo, 3 na yung dinurog ni VP Sara. 3 na, right? Si, what's the name again? Si Chua, nabanggit ko yung kahapon eh. Basta taga Manila rin na Boses Kiki. Boses Kiki. At saka si kagabi ay sino to? Si Abante na si Boy Dila, di ba? Durog na durog na. So yung mga batikos at 'di ba pagdurog sa mga nakaupo ngayon at sa mga tatakbo inaakusahan ng Marcos administration na funded ng China. Nung nakaraang hearing 'di ba ng mga vloggers, sumipot yung si Pebbles Talapera yung tinatawag at binulgar niya na 'di ba? Nasa China nga raw at si Harry Roque daw yung nagpa-finance ng mga dinner doon and whatnot. So, bakit sa Hong Kong kumbaga paano na-afford yun? Yung mga ganong ganap, ang Hong Kong teritoryo ng China. Si SAS din po, pro-China. Si Prof. Ana Malindugoy, pro-China. Actually kami, we appreciate China. Ang mga ayaw lang sa China, ang tawag doon ay mga xenophobic. Meron kasing xenophobia. Ang gobyerno ng Pilipinas ay ginagalit ang mga Pilipino laban sa China. Okay? Yung mga provoke na nagaganap dyan sa South China Sea, na tatawagin nilang West Philippine Sea, ay gusto nilang palabasin na nang aapi ang bansang China sa mga Pilipinong Coast Guards or whoever yung nandyan sa somewhere there in Palawan or South China Sea. Okay? Galit na galit sa Inchik. Katakataka no, ang Inchik hindi naman nakilala as invaders, right? Hindi never sa tinagal-tagal nating ka-barter ang mga Inchik. Partner lang natin 'yan sa negosyo. Hindi naman nila sinalakay, hindi naman nila inangkin ang teritoryo natin. Hindi katulad ng mga Kastila, ng mga Kano at ng bansang Hapon. 3 bansa na ang sumakop sa atin pero ginagalit kayo sa China. 'Di ba? Ang China ang may karapatang magalit sa atin. Actually, walang pakialam ang China sa Pilipinas. Nung ako ay nasa Hong Kong one time, kailan ba ako pumunta ulit ng Hong Kong? Nung kami ni Mama, was it during those times? Inano nun binaha ang China, o maybe mga nung July. Binaha ang China, ang daming namatay, ang daming nalunod ang mga Pilipino, tawang-tawa, Karma, Gaba, Merese. Sabi ng mga ignoranting Pinoy dyan sa Pilipinas, yan buti nga, mapang-api kayo, inaangkin yung teritoryo na, buti ang dami nagkandamatay sa inyo. Hindi naman binalita sa China yon. Alam nyo, ang ginagawa lang ng mga Inchik, busy lang sila sa paghahanap buhay, busy lang sila sa pag-recover sa nangyaring baha, no, sa kanila. Kasi umulan nga ng malakas, binagyo sila. Wala silang pakialam sa opinion nyo, mga tarantadong mga pinklawan yan, mga woke, okay? At pati yung mga loyalista ni Marcos Jr., yan ang nangyayari. Pero mga DDS, hindi mo naman maasahan na magagalit sa bansang China, alright? Kasi hindi na si PRRD ay kaibigan naman ng leader ng China. Ito lang si Niwi Jr. ang gustong-gusto talagang ewan kung ano ang mapapala ng wala sa sariling taong ito. So mangga sa expose mo bukas, mukhang wala na sa tamang pag-iisip ang gobyerno ng kapatid mo. Ha? Kasi kung pababayaan mo ang kapatid mong lulong sa kung ano man, mapapariwara talaga ang Pilipinas. At napakatarantado, di ba? Palalabasin niya na nagpa-finance ang bansang China
ng mga troll farms, troll armies, mga DDS vloggers daw, funded daw ng China. Hindi nila matanggap na hindi kayang suhulan ang mga DDS vloggers. Ang mga loyal sa Duterte, hindi kayang suhulan. Nakatulad ng mga ensaymada vloggers nila at nung isang bumaliktad na nanlaglag at binulgar yung mga sikreto ng Hong Kong. Okay, yung hakbang ng maisog in Hong Kong. Ako nang magsasabi sa inyo mga kababayan, kung meron silang kailangang pigain at paaminin kung sino ang maraming alam sa nangyari sa Hong Kong, baka isa pa ako sa mas marami ang alam. I was there. Yang si Talapera mga kababayan, hindi yan nakasama sa mga unang lakad sa Hong Kong. Kasi nga nakaaway niya ang isang bida-bidang ahas sa Hong Kong. At yung madam-madam nung bida-bidang yun. Yung nagki-claim na nag-finance ng biyahe namin sa Hong Kong, na hindi naman pala mayaman, kundi nang hihingi lang din ng pera kung kani-kanino at gagamitin at ipang tutulong sa mga vloggers. Yun na yung nagki-claim na siya ang gumastos ng pagpunta ko sa Hong Kong. Yung pala nung kalaunan nalaman ko, biro nyo, July yun nangyari, di ba? Kung todo samba ako doon sa madam nung bida-bida. Kung todo samba ako, nung nag-away kami nung December nung bida-bida, nalaman ko si Miss Maharlika pala yung tumulong para makapunta ako ng Hong Kong. Bukod sa mga ate kong matagal ko nang kakilala, si Miss Maharlika pa lang tumulong para makapunta ako ng Hong Kong. Hindi umiimik si Miss Maharlika. Nalaman ko lang nung nag-away-away na kami. Doon pala pinadala ang pera ni Miss Maharlika doon sa bida-bida. At doon sa madam. I think sa bida-bida. Right? So yon. Mas marami akong nalaman sa lakad sa Hong Kong. Also, kung gusto talaga nilang pigain kung ano yung mga sikreto ng Hong Kong na yon, hindi ko sino yung mga nandun bukod kay Talapera. Okay? Meron ding mga pa-seminars ang China kasi, tapos may mga pinapa-attend ng mga Pilipino. Itong mga umattend ng mga Pilipino, just like Mark Lopez, Attorney Trixie, at kung sino-sino pa, ay mga Duterte-aligned personalities naman, maka-Duterte. So, ang gusto nilang palabasin na kami bilang supporters ni Tatay Digong ay binabayaran ng China para sirain ang reputasyon ng administrasyon ni BBM. At ang balak nila na magkaroon ng probe, mga kababayan, okay? Paiimbestigahan itong mga inaakusahan nilang mga troll farm, troll army at kung ano-ano pa, nararamdaman ko na hindi lang ito congressional hearing at Senate hearing. Dahil nga allegedly ang NBI ay may listahan na ng pangalan ng mga vloggers, mahigit 20 raw yan, at pinapa-aresto yan ng administrasyon ni Ngiwi. Kaya kung kayo ay maka-Duterte at non-Duterte supporter, umalis na kayo ng Pilipinas. Bukod nga lang kung kayo ay ahas at nagkukunwari lang kayong Duterte supporters pero mata pala kayo ng kabila, safe na safe kayo. Hindi kayo huhulihin ng NBI kasi protektado kayo eh. Ang trabaho nyo ay maging ahas at maniktik sa mga lakad ng mga Duterte. Okay? At sa mga activities ng Duterte family, at sa mga activities rin ng mga Duterte supporters na totoo. Aminin man natin sa hindi mga kababayan, may mga hudas. At ang mga hudas na ito, kung hindi man makaalis ng Pilipinas at hindi mahuhuli ng NBI at maipakukulong, ay malamang protektado rin kasi ang trabaho nila ay maniktik nga. So, ligtas pa ba ang mga Duterte personalities, Duterte politicians, Duterte supporters, lalo na yung mga vloggers, ligtas pa ba ang mga yan sa Pilipinas? Pa-comment po sa comment section, mag-like and subscribe din po kayo.